tumulong, iipon-ipon namin yung proceeds, tapos naghahanap kayo ng mga posibleng beneficiaries. Yan. Kumbaga, parang nakita ko rin, naghahanap kayo ng mga, yung para sa school supplies, mga ganon. Yes. School supplies, kung anything na pwede namin gawin sa isang community. Ganon. Minsan gumagawa kami water, in-improve namin water yung tawag ito, patubig nila, mga ganon. Minsan gumagawa kayong bahay, mga kama ng mga street children, mga ganon. Anything na pwedeng makatulong sa mga bata, priority. Bakit malapit ka sa mga street children? Well, ang feeling ko kasi, kung mapipiliin ako sa matanda at sa bata, parehong tutulungan, ang feeling ko kasi nabigyan ng opportunity yung mga matatanda kung saan man sila naandun, at some point, at somehow, kasalanan nila yon. Ito mga bata kasi is, alam mo, ngayon pa lang sila di ba? So, I'd rather help yung mga bata para mahubog na kagad, at an early age, parang ganun, ang katwiran ko. Yes. Usually ba, Although pareho akong willing tulungan. Usually ba, mga problema ng mga street children? Yung education is number one. Kaya, sabi nabanggit mo nga, di ba, school supplies. Tapos, minsan, medically speaking, marami nagkakasakit na walang gamot, di ba, gano'n. Ng tao, baka 2 generations lang, mas mawala pa yung Singapore, Ang problem is, yun nga yung mga far out na mga lugar, minsan, hindi na naabot ng tamang edukasyon. Dahil sa kakulangan ng finances, ng mga family. Kasi nakita ko sa Facebook mo, parang malapit ka sa mga tao Yung mga, akala ko nga, nasa gobyerno ka na Hindi ako naniniwala sa politics. I don't live in politics. Hindi talaga. May pagka-politics. Oo, pero kaya pag kumandidato ako in the future, wag niyo akong iboboto. Kasi sinungaling ako kasi sinabi ko hindi sa politics. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala sa politics kaya ganun. Pero no offense meant sa mga matitinong nasa gobyerno naman Sino ba mga idol mo na mga supporting roles ang ginagampanan, Richard, sa ating local artists? Sa local, lagi ko nire-respeto, with all respect ako dyan. Sila, Raymond Bagatsing, yan ang mga, Noni Buen Camino, if you know. Yes, magaling din yun. Yan ang mga dapat mong ma-interview, mga man with sense, di ba? Yung mga yan. Yes. Ngayon katrabaho si Raymond Bagatsing sa Sinner Saint Sinner and Saint. Ever since yung mga paring nagkaroon ng anak. Ever since naniniwala akong talented siya Pero nakita ko sa Sinner Saint, it's not about talent It's about hard work Mas nakikita ko siya pagdating niya sa set, yung character na siya, yung disiplina na yon. Yes. Diba? Parang may nabasa pa nga ako dati parang na isang article na pinupuri kayong dalawa ni Joel Torre. Wow. Nabasa kong article dito sa computer, hindi ko lang matandaan kung anong yun, na nawala kasi rito Kaya, yun ang isa sa mga parang pinupuri kayong dalawa dahil sa kagalingan nyo sa pag-arte. Kayong dalawa ni Joel Torre. Yes. Para masabay ako kay Sir Joel Torre, malaking karangalan yan. Yeah, oo. Pero, nag-aano ka rin ba? Nanonood ka rin ba ng mga teleserye sa bahay pag wala ka rin ginagawa? But unfortunately, I'll just be honest. Kasi between NBA, national basketball, tsaka teleserye or any other program, nauna kasi yung basketball sa akin So yun. Well, minsan nakakapanood naman ako from time to time, pero not on a regular basis. Usually naman, alam mo pinapanood mong teleserye? Definitely yung hindi ako kasama. Kasi, actually,
Actually, hindi ako nanonood ng ginagawa ko, ah. Baka, oo. Ay, hindi ka nanonood ng ginagawa mo. Pero, Pero may reason naman. pero Richard, minsan let's say, may mga ka-eksena kang magagaling din. Minsan kinakabahan ka ba, let's say, kung umaarte rin sila na ganun kagaling din, nakagaya mo rin. Nagkakaroon ba minsan nagkakaroon ng intimidation, parang pag magaling yung ka-eksena mo rin? No, wala. In fact, pag magaling yung ka-eksena mo, lalo kang gumagaling. Lalo kang gumagaling. Kasi yung totoong magagaling na aktor, ito yung mga open eh. Ito yung mga hindi papayag na... Kasi sabi ko, ang acting is like basketball eh. It's team effort eh. Wala namang magaling na aktor sa eksenang hindi magaling yung ka-eksena eh. Ang hirap nun. Bigayan yan eh. It's about action and reaction eh. You have to react kung ano yung sinasabi ng ka-eksena mo eh. Diba? Kung magaling yung ka-eksena mo, the more na better yung reaction mo. Ganun ang bali ang treatment mo rin kung sakasakaling na nakakakita ka na magaling na. Experience ko. Hindi ko lang sinasabi yun as theory. Yun yung na-experience ko. Nora or eksena ko, to sabihin ni Ben Camillo, to Raymond Bagatsing, nagbibigay sila eh. They're open. Yung mga galing na artista, ganun eh. Yung talagang magagaling, di ba? Sila mismo humuhugot sila sa action ko eh. Nagre-react sila sa akin. Ako rin ganun sa kanila. So gumaganda lalo yung eksena kasi totoo. Di ba? Pero how about naman yung mga big star? Buti hindi ka nagkakaroon ng problema sa kanila sa mga big star. Let's say kung supporting tapos yung mga iba parang minsan nalilate. Ako kasi I have so much respect sa mga stars eh. I have so much respect with them. One, kasi, let's face it, wala namang mga character actors kung walang big stars na kumikita yung pelikula dahil sa kanila eh. And big stars, they have so much to sacrifice. Kasi nga sabi ko nga di ba kanina, pag ikaw bida ng pelikula, pati personal na buhay mo kakalkalin. Yung palang malaking sakripisyo na sa kanila yon. So with that, nandun yung respect ko sa kanila for them to endure kung ano man yung hirap na dinadanas nila, di ba? Sa mga big stars naman nakatrabaho mo. I don't think that medyo nawawala po si Richard sa Skype niya. Richard? Nawawala. Okay. That's right. Yes. Nawawala ka ng konti sa atin, nagcha-choppy. Hello? Yes, yung mga big stars natin, sino yung mga big star na talagang super bait sa mga mga artista ang kasama niya? Number one talaga diyan si Boots Anson Roa. Ayan, si Tita Boots. Kumbaga, nasa ko yan, top 1 ko yan pagka sa kabaitan. Si Tonton Gutierrez is another good person. Ayan. Mabait din niya kasi marami mababait eh. Minsan nga magugulat kayo, mga gumagalit ng kontrabida, sila pala yung mga mababait. Lagi mo nakikita masama yung iya nga. Oo. Ano na ba yung mga pinaka-role na parang pinaka-easy lang sa'yo? Yung mga role na easier to portray? Yung siguro yung mga character na close to personality ko. Yung mga gano'n, diba? Pero ano naman yung pinaka-challenging? Pinaka-challenging sa akin yung lagi, yung mga intimate scene eh. Intimate. Kasi the more intimate yung eksena, siyempre gusto mo realistic, diba? The more work you have to do. Kasi for one, kailangan relax kayo pareho to do. Lahat naman ng scene, dapat relax kayo. The more intimate it is, the more intimidating sa isa't isa, diba? So more work have to be done pagka intimate yung mga scenes. Yes. So, by the way, Richard, ano pa ba yung may mga role ka ba na ginawa mo dati na hindi mo gusto? Actually, ang di mo lang naman magugustuhan yung role kasi sa pagtanggap niya, alam may idea ka na, di ba? Ang di mo lang na siya magugustuhan after mo mapanood eh.
Diba? Minsan kahit naman hindi ganun kalaki yung role mo, basta kasama ka sa isang magandang production, happy ka eh. Minsan kahit malaki yung role mo, pero kasama, nagkataon after the film, ang end product is hindi maganda. Doon ka lang medyo nadidepress, diba? Parang ganun. Bakit nagdadamihan ng mga indie films ngayon, Richard? Well, for one, syempre, economically speaking, mas madali mag-produce ng indie film eh. Tapos dumadami rin yung venue to show them. Like ngayon, ang daming festivals dito para sa mga indie film, di ba? At may mga experience din mga producer na nakakachamba internationally, na naging critically acclaimed internationally. So ang daming positive things to do. Hello, I think, siya din eh. Kung hindi man siya, baka nga siya nangangayon eh. Parang gano'n. Yeah, oo. Richard, sa mga director Yes. naman, sino naman yung mga magagaling na director na nakasama mo na so far? Oo, marami na, oo. Yung mga datihan na, mga veterano, si Mario Diaz Abaya, Mario Diaz Abaya, Joel Amangan, si Toronio, Joey Reyes. Pero, minamention ko sila, ang dami, aside from them, ang daming mga baguhan dito sa Pilipinas ngayon ng mga galing. Nandiyan sila J. Altarejos, Topeldi, ang daming mga misa nga iba talagang hindi first-timer. Nagugulat ako eh. Ang gagaling eh. At again, going back to your question kanina, yung indie film, ang laking bagay yung indie film kasi yung mga magagaling na hindi nabibigyan ng break sa mainstream, napapakita nila yung galing nila sa indie film. Very tough ba ang competition talaga sa lalo na sa mga malalaki nating producers sa Pilipinas na mas binibigyan nila ng priority yung mga nila, yung mga contract stars lang nila? Oo, pero maraming opportunity na open sa mga sa mga hindi big stars eh because of the indie film. In fact, magugulat ka lang, minsan iba-iba na yung mga nananalo ng award ngayon eh. Oo nga. Like, Oo. I think sa di ba? Oo, Which is a good thing, di ba? It's a good thing, di ba? Si Angeli Bayani, naging best actress siya sa Gawad Urian. Oh. Biro mo, tinalo niya si Vilma at si Nora sa Gawad Oo. Urian. At na-interview Oo, na rin namin si Angeli Bayani, kaya isa sa sa talagang kakaibang nangyari. I haven't met her, pero Ano ba ang pagkakaiba ng indie film sa mainstream na mga movies? Mas mahirap ba ang indie o mas madali ang indie? Well, for one, yung budget, syempre, no? Mas maganda yung budget sa mainstream, kaya nga mainstream sila, no? Pero ang positive thing about indie film, mostly, based on my experience, mas open yung mga tao dito sa collaboration, eh. Hindi ko alam, merong atmosphere ang indie film na parang we're doing this as one. May ganun sila eh. Parang, they ask for your opinion, mostly mga directors. Siguro dahil baguhan, at the same time, matagal na ako sa industriya. So, mas may collaboration, which is a very, parang, it's a healthy environment for artists, di ba? Para mapaganda yung produkto. Tsaka yung mga characters, mga istorya sa indie film is very interesting, very, very interesting for me. Aha, yes. Pero hindi ka naman nagkakaroon ng nagkakaroon ng problema between mainstream at saka indie film, let's say kung role ang pag-uusapan. Ibig sabihin mas mahirap ang indie film, ganon ang dating? Well, when it comes to mga characters na ginagampanan, hindi mahirap, mas interesting, mas kakaiba. Let's say for example, yung bang Maratabat, mapuproduce ko yun ng mainstream ng as realistic as possible. Siyempre, sa laki ng budget na uubusin ng mainstream sa project na yun, they'll make sure na magiging commercial yun. Minsan kasi may kasamaan yung pagiging commercial, nalalayo sa reality minsan di ba? Nagiging fiction masyado eh. Halimbawa, Sinner or Saint na mga paring may anak. I don't think gagawin basta-basta sa mainstream yun, gagastusan ng malaki yun. Oo. So yung mga ganun, pang indie film yun. They're willing to sugal, to gamble, kasi hindi naman ganun kalaki yung budget.
Diba? Parang gano'n. Bakit kaya ang mga indie film hindi rin masyado napapalabas sa mga mainstream na sinihan? Well, for one, yun ang istorya. Hindi siya commercial eh. Hindi siya tatanggapin, hindi ka agad pa tinatanggap ng masa. Although may mga nakakalusot Pero that's like a 1 out of what, 25? Kasi ang dami talagang gumagawa ngayon dito. Pero minsan halos one day, first day, last day sa mga sine, gano'n. Oo. Ano kaya ang dahilan bakit hindi ba tanggap ng mga Pinoy or hindi pa mature ng mga Pinoy para tanggapin ng mga ganitong klaseng pelikula? I don't think it's about maturity. Siguro one factor yung maturity. Pero I think kasi I believe originally ginawa naman ng primarily ginawa naman ng ang movies for entertainment, di ba? Oo. So yeah, pagka indie film kasi may tema sila. Ang team kasi is not about hindi priority ang to entertain Mas priority nila to show yung reality 'Di ba? Ang mainstream kasi ang priority mostly is to entertain. Siyempre, kung ang purpose mo is ma-entertain ka, you'd rather goes doon sa mga mainstream which do films na nakaka-entertain. I think that's one factor So, ibig sabihin, mas kumikita pa rin yung mga pelikulang nag-entertain kaysa sa nagbibigay ng information sa kanila. Sa mga Yes, viewers definitely. natin sa mga Pinoy. Kasi dito, definitely, kasi when you go to cinema, magbibis ka, mag-travel ka and all that, hindi ka naman pupunta doon just to be informed, di ba? Pupunta ka doon just to entertain yourself, di ba? Parang gano'n. So, ang mangyayari niyan napakahirap para sa indie film na magpatuloy kung gano'n ang nangyayari, kung hindi gano'n kumikita. Richard, gano'n ba ang pagkakaindi namin? It has to start with the big producers. Diba? Pwede naman pagsamahin yung paggawa ng realistic film, totoo, at the same time entertaining Nagagawa sa Hollywood yan, nagagawa sa Europe yan Diba? It has to start with the big studio outfit. Mga ilang indie film na bang nagawa mo, Richard? Medyo marami-rami na rin. Marami-rami na rin. I lost count. Pero actually, hindi ako bilang. Richard, may natanggap ka na bang awards? Yung first film ko, New Actor of the Year. Actor of the Year. Mostly for nominations lang. Oo. Pero wala ka namang frustration kung bakit hanggang ngayon puro nomination na nakuha mo Richard. Siyempre nung bata ka, you're more competitive ba? Pero as I grow older, sabi ko hindi naman talaga objective ang pagpili ng sa art, di ba? Hindi naman yan subjective yan di ba? Kasi with this different set of judges, different winner yan. Para sa beauty contest ganyan, subjective ang pagpili ng di ba? So sabi ko sabi ko nga, di ba, sa unang palang part ng interview, sabi ko, the only thing na makakontrol mo sa showbiz is pagtitihan yung craft mo. Other than that, hindi mahirap ang kontrolin yung ibang bagay. And I have the frustration. Sabi ko nga, sobrang blessed nga ako. Kaya nga, di ba, yung foundation to give back. Kasi, ang state of mind ko is sobrang blessed ako nasa ko Alam mo, Richard, kahit wala ka pa nga masyadong puro nomination ang tatanggap mo, pero sa mga tao, nakikita nila na, ay, magaling na aktor yan. Ganun kagad ang impression nila. Well, thank you. Alam mo, that's more than enough. No? Yeah, magaling na aktor yan. Ako, kahit mga supporting roles, magaling yan. Talagang maaasahan mo yan, hindi basta-basta yan. Pero maraming salamat. Hard yan. Pero someday wala ka bang balak let's say maging director or ibang klase naman ng field sa movies, scriptwriter, mga Right now inuna ko yung we put up a production outfit last year with my brother. So dun muna dalawang film, pero directing may plano ako, pero siguro yung proper material, something na may inspired ako gawin. Parang let's say pagbabasa ko ng script, parang ang feeling ko dapat I have to do this, parang gano'n. Tsaka I don't think gagawin kong career yung pag-direct.
Parang it's too para sa akin. Pero ibig sabihin, dalawa na na-produce mong pelikula by your own production outfit? With a group, actually. With a group of friends, yan. Tulong-tulong kami. Tulong-tulong kayo. Ano mas mahirap? Yes. Yung nagpo-produce or umaarte ka lang? Mas mahirap mag-produce, definitely. Actually, sabi ko nga sa kanila, ang official title ko dun is consultant eh. Kasi talagang sobrang hirap to be behind the camera compared to acting. Pero parehong enjoyable siya. Parehong enjoyable naman. At least may kaya pag you compare it to kaya if you compare it to acting, definitely acting is it's just fun. It's fun eh. Pero seryosong laro lang ang acting eh. Parang ang mga indie films daw nahihirapan din magpapalabas sa mga main theaters, kumbaga mainstream theaters. Kaya ang nangyayari, humahanap sila ng mga ibang venues. Like for example sa YouTube, sa Cinema One daw, mga ganong klase. Totoo ba 'yon? Yes, kasi nga. Kasi mga theater, minsan syempre percentage basis yan eh. Kung alam nilang hindi masyadong kikita yung indie film, syempre, iiwas sila. Kami, ang first namin, marketing strategy namin is schools muna. Kasi pang family, family-oriented yung family drama yung ginawa namin eh. So, yun, angkop siya sa schools. Yan. And eventually, lalabas namin sa theater, tsaka sa cable. So, ang ibig sabihin, ipapalabas sa mga school, mga ganon? Yes, magiging kasi may moral lesson parang it's about anti-hazing yung ginawa namin eh. Anti-hazing, ganun. So meron kayong ginawa ngayon na anti-hazing, parang napapanahon tong na ito na movie na ito Richard kaya nga eh. At hindi naman kasi nawawala talaga eh. Buti nga nasa-sensationalize sa news, di ba? Para sa news. Parati naman ganun, sensational lang ang news, pero pagkatapos pag namatay na yung news, wala na, nakakawala na yung mga hazing na yan. Buti hindi kayo nihigpitan ng MTRCB para sa ganyang bagay. Hello, Richard? Hindi, we make sure naman na very yes. We make sure naman na yung film hindi magkakaproblema sa MTRCB. We make sure na general patronage yung film. Pero kung ikaw masusunod, kailangan pa ba ng MTRCB para sa mga indie films o parang free to do your own movie, ipalabas na kung ano yung gusto mo talaga ipalabas sa tao, self-censorship ang mangyayari? I'm not saying na hindi kailangan MTRCB, pero I'm saying na dapat there's somebody na nagre-regulate ng mga pinapalabas. At the end of the day, Christian nations pa rin naman eh. Diba? Parang yeah. So far, ano yung mga indie films na pwede mong abangan ng mga Pinoy dito na hindi pa napapalabas sa Amerika? Yung mga nagawa mo ng indie film. Yung Maratabat is intended internationally yun. It's about Maguindanao Massacre. That's one. Yung Sinner Saint, I think sa Italy, kasi Italian yung director namin eh, and lead actor si Ruben Sumariquez. He's an international director and actor. So yun, intended for Italy muna ang release yun, and eventually lilipat sa US by the end of the year. So yung dalawang yun, yung Modus is I think nakakontrata na sa Asia. Cable mag-start naman yung Modus and action. So basically parang pang-international nga pala. Ngayon lang ako naging aware dahil sa tanong mo. Ayun, yung mga yun. But ano ba yung Modus? Anong yung Modus na yun? It's an action film actually intended for male audience daw. Sabi ng Star Cinema. It's about what's happening right now sa country natin. Tinatakil yung mga maling politician, maling mga palakad, gano'n. Tapos nagkaroon ng mga vigilante group na ginagawa ng paraan yung sitwasyon. Parang gano'n. Kaya may pagka-hard action siya ng konti. May pagka-hard action ng konti.
Pero ang ano ba sa inyo ng ng Star Cinema, mas malaking bayad niya pag sa Star Cinema, 'di ba? Richard? Mas malaki ang, sorry? Ang bayad kapag sa Star Cinema ang naggumawa ng movie. Oh, pero under to sa ano nila, under sa production nila na yung we call this kasi meron silang parang co-produce ng ABS Hindi siya yung talagang mainstream eh. Hindi talaga. So hindi pala akala ko eh. Pero compared to sa mas better. Pero compare sa indie film na na hindi produced by under Star Cinema, better yung syempre yung budget nila for the production. Ang Richard din ba, meron din ibang mga talent? Let's say, humakanta rin ba si Richard? Sumasayaw rin ba si Richard? Unfortunately, I don't sing, I don't dance. The only time sumayaw ako is nagkaroon ako ng role na dance instructor. Dance instructor. Yun lang. Pero I don't really dance, tsaka sing. Hindi rin talaga. Okay. Richard, sino ba sa mga nakita mong mga showbiz personalities ang pinakamaganda sa mga girls? Siyempre si Don Sulueta. Si Don Sulueta, kahit Amazing sagot ko, no? Hindi pa tapos yung tanong, nasagot ko na. Oo nga. Pero hanggang ngayon, si Don Sulueta pa rin, kahit lumipas na yung panahon na Well, hindi ba maganda pa rin naman si Don? Oo, maganda pa rin si pero Don. si Ann Curtis. Oo. Si Ann Curtis, other mukhang nanonood ka ng Jezebel, Richard. Nahalata ko na. Hindi. Hello. One thing with Ann kasi, hindi mo naman siya kailangan panoorin sa Jezebel para makita mo siya lagi. She's all over the place. From billboard to commercials, alam mo yun? Grabe. Hindi pa ako nakakita ng actress na kasing busy niya in my lifetime. All over ba sa Pilipinas, talagang lahat ng billboard, karamihan siyang nakalagay dyan? Oo. Wala. Yes. Oo. Richard, para sa mga listeners natin, ano pa ba yung mga aabangan sa'yo dito? Aabangan nila para sa mga Pinoy nating mga Pinoy nating nandito sa Amerika at sa ibang labas din ng Amerika. So far, sa mga non-IMC na hindi Iglesia ni Cristo, yung tatlong indie film, yan, papalabas yan internationally. Sa mga, aking mga kapatid sa Iglesia, yan, malapit na pong sintingil natin. Doon ako busy ngayon. After that, I'm ready to accept projects na from ABS or GMA or TV5. So far, YouTube na talaga, gusto yung oras ko sa ngayon. Doon na nauubos ang oras mo. How about yung foundation mo? Pakiulit mo ulit, baka mamaya may makatulong din sa inyo sa foundation ninyo. Under sa pangalan ng mom ko, Loretta Magdalang Foundation. Right now, we're supporting yung mga karapat-dapat na mga bata na mabigyan ng scholarship. Then by end of the year, before the end of the year, akit na naman kami sa bundok to give help sa mga hindi na nare-reach ng mga community natin. Ayan. Okay. Richard, last question. Paano mo napapanatili na physical fit ka at gwapo pa rin hanggang sa ngayon? Yung gwapo, hindi ko alam kung napapanatili. Physically, well, proper diet, exercise, clean living, basically, love, of course. Dapat napapaligiran ka ng pagmamahal from your family. Do you go to gym every day? Almost every day, yes. I have my own gym sa bahay. Tapos may basketball, meron ako half na basketball court dito sa bahay. So, it's easier for me to, walang reason for me not to exercise. Okay, last few words, Richard. Ano pa bang pwede mong sabihin sa kanila para sa mga listeners natin? And also, maraming salamat sa pag-guest mo rito, Richard. Thank you so much sa iyo, Sir Oji. Tsaka yung I really appreciate yung line of questioning mo, makabuluhan. Maraming salamat. Okay. Sa mga listeners, please
listen to this program, Makabuluhan. Maraming salamat. Sa mga Pinoy dyan, maraming salamat sa mga sa mga suportang natatanggap ng mga kapwa kababayan natin galing sa inyo. Ayan. At saka I'm sure mahirap. maraming girls sa Japan area natin, mga nakikinig ngayon sa iyo at yung isa sa mga nag-comment doon taga Japan yun. Na Pilipina rin. Oo. Well, I'm planning to visit Japan. So hopefully next year, yan, nandiyan next ako. year. Bakasyon lang. Aha. Bakit? Nakapunta na ako. Pero, Bakit anong gagawin mo sa Japan? Magko-concert ka ba ron, Richard? hindi, mamasyal lang ako. Bakasyon lang ako. Mamasyal, aba. Kasi yung isang istasyon natin, naka-sister station tayo sa Radio Filipino, Japan. Nandoon sa may bandang, yata, Tokyo. Tokyo naman ako nung last na pumunta ako. Sa Tokyo. Okay. Maraming salamat, Richard, sa pagbibigay mo ng time sa amin sa kwentuhang ito na walang very interesting at very informative. Oo nga. Na ibigay mo sa amin dito. Thank you so much. Nagulat It's nga. so much fun. Akala ko nga natulog ka na kaya hindi kita makontak kanina. Ang dami pa naman nag-aantay sa'yo. Oo nga, sorry. Sabi ko, disaster kung hindi natuloy. Bakit nakatulog ka ba, Richard, o hindi naman? Wala akong signal kanina kasi galing ako ng work kanina. I came from a shoot. So sabi ko walang signal, pauwi ako, ang hirap. Sabi ko, walang signal. kung nagka-signal ako, I'll just park my car somewhere, tapos tatawagan na kita, mag-usap na sana tayo. Kasi talagang may problema yata yung aking network. Ganun. Yeah. Okay, thank you very much, Richard Kwan, ang isa sa mga pinamagaling na supporting role sa atin sa Pilipinas, nakausap natin this time. Thank you very much. Okay, thank you very much, Richard. Sa susunod ulit, kapag meron kang gustong sabihin o promo na pelikula, tawagan nyo lang kami rito para at least ma-inform natin. At saka Yes. Oo. Yes, opo. Sana makarating ka rin dito sa Amerika. Hindi ka ba nakakarating pa ng Amerika, Richard? Hindi pa. Oo, siguro in next 3 years siguro. Actually, pinaplano ko na nga Aha, okay, thank you And very pag much. bumisita ka ng Pilipinas, should be. Oo, at saka magka-Facebook na tayo kaya makakapagbalitaan na tayo ng gusto, Richard. Okay? Kaya nga, thank you so much, Sir Roger. Okay, thank you, Richard. Bye-bye. Bye-bye. Yes, yan po si Richard Kwan, ang isa sa mga naging guest natin na muntik na si Attorney Reyes, Attorney Bautista nagtatanong na sino ang kaya lang medyo hindi maganda yung signal natin, medyo napuputol-putol siya kasi nga naka-video pa siya. Sabi ko nga wag na mag-video para hindi na masyadong mapangit ang natin, signal. Okay? Ayusin muna natin at para magpatugtog muna tayo. By the way, dahil na rin sa sa pagka-late niya napasok sa atin, nalimutan ko tuloy ma-record lahat yung mga napag-usapan namin, sayang. May mga ilang portion lang ako na record, sayang naman, na maging guest namin si Richard Kwan. Okay? So, wala na po kami famous na interview, and after this, syempre, kumbaga, balitaan muna tayo, mga kausapin natin yung mga common na tao ang i-interview na natin pag susunod. And then tomorrow, don't forget si Chad Borja ang ating magiging guest. Special guest for tomorrow. And then Wednesday, si Direk Wenderamas, di ba? Oo, malinaw daw kami, sabi ni Attorney Erwin Bautista, kaya lang nawawala. Hindi ko alam ba't nawawala kami. Dapat sa Facebook, nakalagay kayo sa Facebook para hindi nawawala. Siguro yun ang pinaka maganda. So,
Tomorrow, huwag niyong kalilimutan ho, si Chad Borja ang ating special guest star. Sa Wednesday, si Direk Wenderamas. Okay, nako, mga ano yan. Ang fourth naman, si Mikey Bustos. Kilala niyo ba si Mikey Bustos? Isa yun sa mga gumagawa sa mga YouTube, mga nagpapatawang film. Yeah, si Mikey Bustos. And then, susunod, sa Friday, sa kanila, mamaya ko na lang sasabihin kung sino pa. Okay, magpatugtog muna tayo. Patugtugin muna natin yung isa sa mga magiging guest natin for tomorrow. Ito yung magiging guest natin for tomorrow. Walang iba kundi si Chad Borja. Ulitin natin ulit. Ikaw na ang pag-ibig sa buhay ko. Ngunit bakit ka naman ganyan? Walang tiwala sa akin. Mahal naman kita. Tunay ito aking sinta. Hindi ko upas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo kapilit, asahan mong sa iyo pa rin ang pusong ito na iyong inangkin. Ikaw na ang tanging minamahal ko. Huwag makinig kanino man. Ikaw lang naman at wala nang iba. Sana ay maniwala ka na. Tunay ito aking sinta. Hindi ko bupas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapilit, asahan mo sa iyo pa rin ang pusong ito na iyong inangkin. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapilit, asahan mo sa iyo ka rin ang pusong ito na iyong inangkin.
Yes, yan po si Chad Borja ang ating magiging guest for tomorrow. Special guest natin yan for tomorrow. Kaya huwag niyong kaliligtaan yan, ha. Isa sa mga hit maker natin sa Pilipinas noon. At saka yung Ikaw Lang yan, ang gustong-gusto kong kinakanta yan. At saka ang alam ko rin, naging ano yan naging theme song ng isang movie ni Vilma Santos. Okay, isa pa sa mga mainit na balita ngayon sa Pilipinas ay yung tungkol sa ratings ni Pinoy. Sumadsad na daw at pinakamababa simula ng 2010 ng SWS Pulse Asia. Ito, bumagsak na daw ang rating ni Pangulong Noynoy Aquino sa ikalawang quarter ng 2014 sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na ang isinagawa noong Hunyo 27 hanggang 30 sa 1,200 respondents, bumaba ng 20 puntos ang satisfaction ratings ni Pinoy mula sa good net rating na positive 45. Noong Marso, pumalo na lamang ito sa moderate na positive 25 nitong Hunyo ayon pa sa SWS survey na unang nilathala sa Business World. Ito na ang pinakamababang satisfaction ratings ni Pinoy simula nang maupo ito bilang Pangulo noong 2010. Sa panayam naman, ibinahagi ni Dr. Ana Marie Tabunta, Research Director ng Pulse Asia, na bagamat lumabas na mayorya pa rin ang mga Pinoy ang nagtitiwala sa Pangulo. Bumagsak na ang trust rating nito ng 16 na puntos o mula sa 69% noong Marso pababa sa 53% nitong hapon. 14 na puntos naman anya ang ibinaba ng approval o performance rating ng presidente na mula 70% noong Marso ay 56% na lamang ngayon. Ayon pa kay Tabunta, ito na ang pinakamalaking pagbaba sa ratings ni Pinoy. Para sa trust ng 16 ang pagbaba at sa approval ng pagbaba ng 14. Ito po ang pinakamalaki at ito po yung kanyang pinakamababang performance at trust rating. Isinagawa ang survey sa 1,200 individual noong Hunyo 24 hanggang Hulyo 2. Iba't ibang issue naman ang nakikitang makakaapekto sa pagbaba ng rating ng Pangulo, kaya mukhang malaki ang impact nung pagka-file ng mga charges at saka ang issuance of warrant of arrest sa 3 senador. Baka po yung paniniwalang malulutasan ang graft and corruption ay baka yung iba sa atin nag-aalangan na kung kaya ba na i-address hindi lamang itong 3 ang nabanggit, may iba pang pangalan. So maaring may nagdidis-engganyo na. Yan ang sabi ni Tabunta. Ang dami pang issue, yung pagtaas ng presyo ng bigas, garlic, yung iba naman, mga Noranyan, iba ho ang mga pinanggagalingan ng mga tao. Yes, oo, kasi nga, ang nangyayari kasi sa atin ngayon taasan ng bigas. And ang dami namang bigas na nabili noon galing sa ibang bansa, pero ang taas-taas, pati garlic. Yung ibang mga taong naman sa probinsya, sabi nila, binebenta lang naman doon nila ng mura yon. Pero pagdating sa Metro Manila, ibinebenta ng mas mataas na halaga. Kumbaga, tumutubo yung mga middlemen ng mas malaki. Minsan, more than 100% ang tubo nila. Kaya pagdating sa Metro Manila, ang presyo ng isang commodity, doble-doble na ang halaga. Minsan, triple pa o mas mataas pa sa triple. Yan ang hindi magandang nangyayari. Kaya dapat yan ang dapat ayusin ng ating Pinoy President na sana ay maganda at para medyo nawala ako dahil merong nag-text dito sa atin.
So, sana magawan niyo ng paraan yon yung mga middlemen na masyadong tumataga ng gusto, lalo na pag dinadala na to sa Metro Manila, pataas na ng pataas. Ewan ko ba naman, dapat huwag muna tayong magtaas ng ganyan kasi biglang yaman yan Ewan ko ba sa mga ibang kababayan natin, sobra-sobra kung magbigay ng tubo Parang hindi na rin iniisip yung kapakanan ng ibang bibili na kaya pa ba ito ng mga normal na Pinoy o yung mga taong hindi naman malaki ang sinisweldo pagkatapos bibili ng mga ganitong klase na masyadong mataas. Tapos minsan tinatago pa daw. Holding ang nangyayari. So tinatago sa pabrika para wala silang maibenta. Yan ang problema sa atin. Kaya sana yung mga middlemen sa atin magkaroon naman kayo ng malasakit sa kapwa Pinoy ninyo. Huwag masyadong mataas ang papresyo ninyo. Kasi tayo rin na maapektuhan yan. Huwag munang unahin ang sariling pamilya. Isipin nyo rin naman yung ibang tao. Siguro buhay pa rin naman kayo. Hindi naman kailangan napakalaki ng tubo ninyo na halos triple o kaya quadro ang tinutubo ninyo. Hindi naman maganda yan, di ba? So, yan ang isa sa mga mainit na balita ngayon na dapat nating pagtuunan ng pansin. Okay, magpatugtog muna tayo at ang oras ngayon dito is 1:10. Nakatapos na nakapag-achieve na tayo ng another achievement na naman na ma-guess natin ang isa sa mga pinakamagaling na supporting actor sa Pilipinas na walang iba kundi siyempre, si Richard Juan. Okay, magpatugtog muna tayo. Ito muna ang patugtugin muna natin. Teka, ayusin natin. Okay. Yes, para sa inyong lahat to. At meron lang nag-text dito at nagre-react. Teka lang ho. Muli ay siyang pagbigyan, ako'y nagkamali. Nang muli ay siyang patawarin, ako'y nagsisisi. Alam kong ako'y nangakong di na mauulit pa. Ako'y nagkamali sa'yo, muli ay patawarin mo. Ako ba'y yung Hindi po yun kahit anong akala ay kayang limutin. Magtiwala muli, mahalin mo muli, magbalik ka sa akin. Hindi po yan. Kakayanin ko, ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pag nalaman kong wala ng pag-ibig sa akin. Di kaya mag-isa. Ito yan ang radio stations sa PAM. Sa'yo lang Tama ho ang niya. ko, tiwala muli, ito na ang huling pagkakamali. Pag-ibig ko'y muling Muli ay pagbigyan, pag-ibig natin. Sabihin mo sa akin ang iyong gusto'y susundin. Magtiwalang di sinasadyang maging di tapat sa'yo. Yan ho, yan talagang spelling base sa Nangyari di ginusto. Ako pa ba'y kayang yakapin Wala kitang mali. ang inip ng halik sa akin? Kaya bang ibalik sama ang bawat saglit ng sakit ngayong wala ka na? Di ko kakayanin
sabay yan. Di ko kakayanin mong ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin magnalangin. Makabago na ho ngayon. Ang pag-ibig na akin di kaya mag-isa. Gustong kasama kita. Kaya lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang muli. Ito na ang huling pagkakamali sa Lingwahe natin. pag-ibig ko. Isang gabi. Lingwahe. Isang gabi. Makabago na ho ang lingwahe natin. Lagi kitang naiisip, maging sa aking panaginip. Ninanais nang makita at makausap kahit saglit. Makabago na ho ang lingwahe. Umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kong para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Kapag ikaw ay kasama, langit sa puso ang nadarama. At tunay na kay ligaya ang sandali kong mayayakap ka. Umaasa sa palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kong para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako
sa'yo. Kung para sa'yo. Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwag ka nang walang dahilan, sumama sa iba, hindi mo alam. Ako nagpaalam, di man lang nagpaalam. Nabalitaan ko, lagi ka nang tulala. Gusto mo si Nanay Chris. Hindi mo aking pagkawala. Lagi ka nang umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Sana'y patawarin na. Nabalitaan ko, lagi ka lang tulala. Dinibdib mo aking pagkawala. Lagi ka lang umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Nanghihinayang ang puso ko, sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa. Iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Nanghihinayang ang puso ko, sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan lamang kita. Hindi na
Hello, you're still listening to Showbiz Watcher with OG Cruz. Nang mawalay ka sa aking puso, kung bakit hanap-hanap ka pa, ang iyong mukha'y laging na lamang sa isipan ko. Bakit di magawa nitong damdamin ang paglimot sa mga nagdaan? Sadya nga bang ganyan? Pag nagmahal ay di matatakasan. Nais ko'y makapiling kang muli. Nais ko'y mayakap kahit sa sandali. Kung pangarap ay tatanggapin ko, ikaw pa rin ang iibigin ko. Nang mawalay ka sa aking puso, kung bakit hanap-hanap ka pa, ang iyong mukha'y laging na lamang sa isipan ko. Bakit di magawa nitong damdamin ang paglimot sa mga nagdaan? Sadya nga bang ganyan? Pag nagmahal ay di matatakasan. Nais ko'y makapiling kang muli. Nais ko'y mayakap kahit sa sandali. Kung pangarap ay tatanggapin ko, ikaw pa rin ang iibigin ko. Nais ko'y makapiling kang muli. Nais ko'y mayakap kahit sa sandali. Kung pangarap ay tatanggapin ko, ikaw pa rin ang iibigin ko. There I was, waiting for a chance, hoping that you'll understand the things I wanna say. As my love went stronger than before, I wanna see you more and more, but you close your door. Why don't you try to open up your heart?
so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here to stay. But I know to whom you should belong. I believe what you said to me. We should set each other free. That's how you want it to be. But my love was stronger than before. I wanna see you more and more, but you closed your door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here to stay. But my love is wrong. I don't know if this is wrong, but I know to whom you should belong. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you never do. Maybe it's wrong to love you each day. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you you'll never do. Somebody else waiting inside for you. It's wrong to love you more each day. I know to whom you should belong. My morning starts to shine with teardrops in my eyes, and here I am alone, starting to realize that my days would be brighter if I could learn to hide the feelings that I have for you. Keep hurting me inside. Then my day begins with simple thoughts of you, hoping my tomorrows will be me and you, sharing dreams with each other and making them come true, holding one another, saying all I need is you.
dark and help me make it through. 'Cause this pain that's inside me would simply melt away if I had you here with me and promise me you'll stay. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go and leave me, this I swear is true. My love will always be with you. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go, leave me, this I swear is true. My love will always, my love will always, my love will always be with you. Yes, nandito pa rin kayo sa Showbiz Watcher. Isa pala sa mga mainit na balita rin sa Pilipinas ay tungkol sa sinugatan ni Denise Cornejo ang kanyang pulso upang iprotesta ang muling pagbabasura sa korte sa inihain niyang rape complaint laban sa aktor na si Bong Navarro. Oo. Ito yung ayon sa sa nangyaring ito kay Denise Cornejo. Sinugatan pala niya yung kanyang pulso upang dahil hindi siya natuwa sa result na nawalang sala si Bong Navarro sa dalawang rape case na pinasok ni Denise. Oo. Protesta to at hindi tangkang pagkakamatay ang ginawang paglaslas ng pulso ng modelong si Denise Cornejo sa loob ng kanyang detention cell sa Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crape. Kahapon, July 13, sa Pilipinas yan. Ito ay may kinalaman sa muling pagka-dismiss ng rape complaint na inihain niya laban sa aktor na si Bong Navarro. Isang official statement ang pinadala ng legal counsel ni Denise na si Attorney Salvador Panelo sa The Bus kahapon, at ito yung nakalagay doon narito ang kabuang statement ng kampo ni Denise. Denise Cornejo slash her wrist this morning to call attention to the injustice she is suffering from in a symbolic protest against the July 11, 2014 anomalous dismissal of the rape case she filed against Bong Navarro, which rape complaint she formally withdrew on July 4, 2014 so she could focus on her defense on the serious illegal detention and perjury cases filed against her. Dismissal of the rape
complaint by the city prosecutor of the gig, already previously withdrawn by the complainant Denise, is grave misconduct and smacks of evidence bad faith intended to the further impair of her credibility. Now, she is presently in a state of depression and going through sleepless nights. She is still in a shock why she, who is a victim of sexual abuse, is languishing in jail. She describes the fact that the powerful personalities in the movie industries have used their influence on the powers that be and the media to cast her as the healed instead of being the wrong victim. The tragic saga of Denise Cornejo continues even as purveyors of injustice remain hostage to ignorance of progressive ayon sa kay CIDG Chief Benjamin Magalong, sinugatan lamang ni Denise ang kanyang pulso upang isulat ang mga letrang WRR ang gamit ng eyebrow trimmer bandang alas 3 ng madaling araw. Paliwanag naman ng lolo ni Denise na si Rod Cornejo, ang initial na ito ay sumisimbolo sa women's rights. Ay nako. Akala ko naman naglaslas na talaga si Denise Cornejo. Ay nako. Ayoko na mag-comment dyan. Tapos na yung kasong yan. Wala na dapat pagtalunan dyan. Tama na. Yan ho yung mga balitang showbiz natin, ha? Kasi kanya-kanya naman ang paniniwala eh. Merong naniniwala kay Bong, may naniniwala sa kanya. Kay Denise. Basta ako, yung mga napanood ko sa TV, kung ano mga inarte, parang ganun, yun ang pinagbasihan ko. Okay? So kung ano man ang mangyari sa kanya, bahala na siya. Yun talaga ang buhay niya ngayon. Diba? Talagang ganun ang buhay. Okay? So, you're still listening pa rin dito sa Showbiz Watcher with OG Cruz. And then, we have only 15 minutes more at matatapos na tayo. Maraming salamat sa mga nakikinig. Teka, sino pa ba yung mga nasa Facebook natin? Used to see in black and white, never really in between, waiting on the love of my life to come to. Batiin natin pa rin si Merly Pama at si sino ba to? Si Tweety Bird Lee Comedian. Mga nakikinig pa rin sa atin dito. Okay, you still listening to Asian tuloy, Radio Filipino. Showbiz Watcher. Okay, magpatugtog pa rin tayo, continue pa rin tayo sa pagpapatugtog. My dream. Ba't nawawala? Everything is shades of gray, never really blues or green. Needed someone else to turn to, someone who could help me learn to see all the beauty that was waiting for me. You put the blue back in the sky, you put the rainbow in my eyes, a silver lining in my breath, and now there's color everywhere. You put the red back in the roof, just when I needed it in the most. You came along to show you care, and now there's color everywhere. Everywhere, life was so predictable, never any mystery. Since we shine the light.
history. Now I have a hand to hold and a reason to believe. Someone in my life worth living for. I was hanging around just wishing on a star to put the happiness back in my heart. And you put the blue back in the sky. You put the rainbow in my eyes, a silver lining in my breath, and now it's color everywhere. You put the red back in the room, just when I needed it the most. You came along to show you care, and now it's color everywhere. You care, now there's color everywhere. Left those hazy days behind me, never to return again. Now they're just a fading memory. 'Cause baby, it's all so clear to see the beauty that is waiting there for me. You put the blue back in the sky. You put the rainbow in my eye, a silver lining in my head, and now it's color everywhere. You put the red back in the room, just when I needed it the most. You came along to show you care, and now it's color everywhere. A silver lining in my prayers, and now it's color everywhere. You came along to show you care, and now it's color everywhere. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I
yes, nakikinig pa rin kayo dito sa ating showbiz watcher. We have only 6 minutes more at matatapos na po tayo sa ating radio program. Maraming salamat po sa mga nakinig kaninang umaga pa. And also, again, don't forget, tomorrow, ang special guest po natin ay walang iba kundi si Chad Borja, ang kumanta ng Ikaw Lang. Okay? And then sa Miyerkules naman ay si Direk Wendell Lamas. Siya naman ang magiging guest natin. Okay? And then Thursday, si Mikey Bustos, isa sa mga sikat na YouTube creator. Ang dami niyang nagawa, si Mikey Bustos. At sa Friday, isang magaling na manghuhula ang guest natin. Okay? Sa Friday. So, abangan po yan. And then next week, sana magkaroon na ng time si Sir Ricky Lee para sa kanyang question natin tungkol sa pelikula ng ating one and only superstar na si Nora Honor. Okay, siguro ito na yung last number natin. Ito ang last number natin. Okay, ito po. Para sa inyo lahat to, sa mga nakikinig sa buong mundo. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay ang buhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na marinig, patak ng luha ko ang umiwang saksi. Bakit na ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit na ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, pabalik na balik ko sa'yo. Hanggang kailan ako magtitiis, o bakit nga ba mahal kita? Ano man ang sabihin nila, pagtingin ko sa'yo'y di kailanman mamati. Buong buhay pagtuturan kita, di naghahangad ng anumang kapalit. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na marinig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit na ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo
Yes, maraming salamat po sa nakinig sa Showbiz Watcher. Hanggang sa susunod ulit. Hanggang bukas muli sa ating mga pagsasama-sama ulit sa morning dito sa Showbiz Watcher and Babu. Bye-bye! Teka lang. Nawala ang ano natin. Ba't nawala rito? Okay. Iba ang kalinga ng Pinoy. As a nurse, I know that really matters. Importante ang strong connection. Kaya pagtatawag sa mga mahal ko sa Pinas, I use the service na alagang Pinoy din. With Vonage, I get 3,000 minutes every month to all globe numbers. Tama lang na pagtawag araw-araw for about a penny a minute from home or mobile phone. May Pinoy customer care pa. Vonage really cares to make it easy and affordable to stay close to home. Kaya Vonage na, alagang Pinoy. Liz, conference room in 5 minutes. Yes, sir. Ate, wait yan. Exams namin bukas. Need money for tuition ASAP. Yung ipapadala ko. Ate! Ate! Oh no! Oo nga pala, may PNB Web Remit. Mag-PNB web remit ka? Log in and remit agad. Set na. Thanks, ate! Padala? Pinadali. PNB web remit. Register na. Kapag maraming umaasa sa'yo, dapat parati kang nandyan. Kahit saan, kahit kailan. Sa Western Union ko nakita yun. Buong mundo, kampante. Maaasahan mong walang palyang makakarating ang pera sa takdang oras na kailangan. Mula baon, pambayad sa upa, o kahit ano pang pang-araw-araw. Saktong dating time. Bossing, thank you ah. Anytime. So Western Union, kampante akong walang palya padala. new Red Ribbon. Coconut goodness and creamy perfection. Red Ribbon Macaroons. These macaroons also help build public schools. Red Ribbon Macaroons. Pumipilo pa ba kayo para magpadala ng pera sa Pilipinas? Tama na! With Zoom.com, you can jump online and Zoom it. Kung kaya mo mag-email, Kaya mo magpadala ng pera online. kahit nakapantulog lang ako, kaya ko magpadala ng pera for as low as $350 with Zoom.com. Magpadala ng pera to over 800 pickup locations o diretso sa kahit anong bank account sa Pilipinas. So go to Zoom.com. Sobrang dali at convenient pa. Sobrang galing ng bagong service na ito. I love it! Zoom.com. Stop waiting in line. Zoom it online. Iba ang kalinga ng Pinoy. As a nurse, I know that really matters. Importante ang strong connection. Kaya pagtatawag sa mga mahal ko sa Pinas, I use the service na alagang Pinoy din. With Vonage, I get 3,000 minutes every month to all globe numbers. Tama lang na pagtawag araw-araw for about a penny a minute from home or mobile phone. May Pinoy customer care pa. Vonage really cares to make it easy and affordable to stay close to home. Kaya Vonage na, alagang Pinoy.